We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Handa na sa pagdagsa ng mga pasahero ang ilang bus terminal sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong papalapit ang Semana Santa. Yan ang tinutukan live ni Gab De Luna. Gab? Chris, ilang araw na lang bago ang papalapit na mahal na araw o Semana Santa, kaya naman nakahanda na ang ilang bus terminal dito sa Lawag City, Ilocos Norte para sa pagdagsa ng mga pasahero. Pinaghahandaan na ng mga bus company ang pagdagsa ng mga magsisiuwian at papasyal sa Ilocos Norte sa darating na Holy Week. Karamihan sa mga bus terminal, kada oras na ang biyahe. 1:00 ng madaling araw ang first trip at hanggang 11:30 ng gabi ang last trip. Ang pinakamaagang biyahe naman papuntang Cagayan ay 5:30 ng umaga. Walang inaasahang pagtaas ng pamasahe ayon sa mga operator. 1,000 to 1,300 pesos mula NCR hanggang Ilocos Norte. Maaga ring chine-check up ang mga bus para sa seguridad at kaligtasan ng mga pasahero. Nakahanda na lahat ng sasakyan namin. Maganda na mo po, ma'am, kasi lahat ng sasakyan namin, pinagawa namin lahat. Yung mga sirang gulong, pinapalitan namin, yung mga salamin. Open na yung mga CCTV namin, napagawa namin lahat. May gwardiya na kami, 2, parang safety yung mga passengers namin. Si Nanay Berlin, maagang lumuwas papuntang Nueva Vizcaya kasama ang kanyang apo upang makaiwas sa dagsa ng mga tao sa susunod na linggo. Aywan ma'am, tanariga to ti sumakayan to no dati Holy Week. Yan may sa ma'am ka dati nga rot apo ko. Ag-eskwela ma'am, nag-absentan ti 1 week. Pero nabayag nga di kami nagbiyahe ma'am, tatalang man. Nakatakda naman daw magdagdag ng bus kung kakailanganin, lalo na sa biyaheng pagudpud, kung saan naghahanda na rin ang mga tourist destination, gaya sa pamosong Saud Beach. Ayon sa ilang resort operator, nagsimula nang dumagsa ang mga bisita tuwing weekend at may reservations na rin sila para sa Holy Week. Samantala, Chris, bagamat hindi pa naman daw fully booked ang biyahe sa mga pangunahing bus terminal dito sa Ilocos Norte, ay hinihikayat na nila yung mga pasahero na maagang magpareserba. As early as 8 a.m., Chris, ay bukas na ang mga ticket reservation booth. Ayon naman sa Ilocos Norte Police Provincial Office, ay nakaredy na rin ang kanilang tourist police unit upang matiyak naman ang kaligtasan ng mga turista. Paalala lang sa mga nais gumamit ng online booking para sa kanilang hotel reservations ay suriing mabuti ang website o app na gagamitin upang makaiwas naman sa mga modus. Chris? Maraming salamat, Gab De Luna. Samantala, mga grade 12 students sa Dagupan City sumailalim sa National Achievement Test o NAT ngayong araw na March 18. Narito ang report ni Claire Lacanilaw. Sumailalim sa National Achievement Test ang mga grade 12 students mula sa Dagupan City National High School ngayong araw. Layo nito na sukatin ang learning competency ng mga estudyante. Isinasagawa rin ito upang malaman kung gaano kaepektibo ang gamit na curriculum sa mga paaralan. It will be used for planning purposes and then policy making from the higher office. It also presents yung overall level of competence sa mga bata. Dito natin ma-assess yung expertise ng ating mga kaguruan sa process nga po ng pag-implement po nila ng kanilang mga teaching methodologies. Samantala, handa raw ang pamunuan ng paaralan na magpatupad ng blended learning modality sakaling tumindi pa ang init ng panahon, lalo na't kahapon, March 17, na itala ang 40 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City. Ang ilang estudyante nakararanas daw ng pagkahilo minsan, pero pinipilit nilang mag-adjust kahit pa mainit ang panahon. Nakaka-disturb lang minsan po kasi mapapawis, ganun po, parang
Lalo na pag wala kang dalang panyo. And sobrang init, parang yung nahilo ka, gano'n minsan. Nakaantabay naman ang pamunuan ng paaralan sa sitwasyon. Ayon sa Pag-asa, asahan pa raw ang mas mataas na heat index sa opisyal na pagpasok ng tag-init. Kasama si Daryl Peralta, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mataas na bill dahil sa mataas din na konsumo ng kuryente, problema ng ilang consumers ngayong matindi ang init ng panahon. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Umabot sa 1,500 pesos ang binayarang bill sa kuryente ng mag-asawang Castor mula Barangay Banawang, Kalasyaw, Pangasinan. Aminadong tumaas ang konsumo nila sa kuryente dahil sa wantusawang paggamit ng cooling appliances. 4 ang aircon at may refrigerator sa bahay. Dahil sa init, dahil ang ref talagang buong araw siya naka-switch. Yung aircon kahit sa gabi siya, pero mas malakas siyang kumain ng kuryente. Pero may diskarte pa rin daw sila para makatipid sa bayarin. Bukod sa nililimitahan ang paggamit ng cooling appliances sa umaga. Kasi pag marumi na, kahit anong taas ng mo, hindi siya nag-work. Kaya mataas ang kuryente. Kaya dapat palinisan after 6 months. Ayon sa DECORP, naramdaman na ang pagtaas ng demand sa kuryente. Gayunman, wala pang nakikitang problema sa supply ng kuryente. Kung walang magkakaproblema sa supply, magiging tuloy-tuloy naman yung tariff. Ang ilang consumer, ang paggamit ng solar panel ang solusyon nila para makatipid sa bayarin. Matagal ng solar panel technician si Mang Ray. 7,200 watts ang ikinabit na solar panel sa bahay na ito. Kaya mula sa dating 3,000 pesos na bayarin, aabot na lang sa 1,000 piso ang binabayarang bill. Ang ROI ng solar panel, sir, mga 4-5 years, ganyan. Yung return of investment mo. Pero after that, yun, mababawi mo na siya. Hindi kagaya ng bumili ka ng sasakyan, binili mo ngayon, bukas mura na. Maari raw tumagal ng mahigit 10 taon ang mga solar panel. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki natagpo ang palutang-lutang sa Abra River sa bahagi ng Bantay, Ilocos Sur. Nakaalerto si Ivy Hernando. Sa halip na isda, isang bangkay ng tao ang nalambat ng isang mangingisda sa Abra River, bahagi ng Barangay Banawang, Bantay, Ilocos Sur. Tumawag ng otoridad ang mangingisda at iniahon ang bangkay. Sabi po dun sa Arichuman, hindi pa po matagal man yung tao na nandun sa ilalim ng bridge kung saan nakita yung bangkay. Walang pagkakilanlan sa bangkay na isang lalaki. Maliban sa suot nitong gray na damit, navy blue na jogging pants at kulay asul na rubber shoes. Tinatayang nasa 5'8" ang taas. Katamtaman ng pangangatawan, may bigote at balbas. As of now, wala pong foul play kinakitaan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Panawagan ng PNP, ipagbigay alam sa kanilang himpilan sakaling may nakakakilala sa lalaki na ngayon nasa isang punerarya sa Bantay. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Samantala, mga produktong gawa sa strawberry, ibinida sa float parade ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilaw. Valley of Colors, ito ang tawag sa La Trinidad, Benguet, na kanilang ipinamala sa 42nd Strawberry Festival. Suot ang tradisyonal na damit ng mga Cordilleran. Sumayaw sila sa harap ng munisipyo. Ipinakita rito ang ritual ng pasasalamat. Nagpasikat din ang drum and lyre bands. Agaw pansin naman ang parada ng mga naggagandahang float na karamihan ay gawa sa bulaklak at indigenous materials. May dinisenyohan na giant strawberry na simbolo ng La Trinidad bilang strawberry capital ng bansa. Ang float na ito may malaking bote ng strawberry wine. Napabilib naman ang mga manonood sa creativity ng mga kalahok. Napakaganda and very innovative yung mga gumawa. Well and good. Bigay naman talaga ng kakaibang talento ang ating mga lahat ng mga contestant. Ayan, so sa experience ko, talagang ang ganda. Ang celebration ng ating Strawberry Festival is a community event and also a tourism event. Gusto nating ipakilala ang ating bayan, that's why
dinadaos natin ang mga selebrasyon na ganito to celebrate our One Town One product, just like Strawberry Festival. Highlight din ng festival ang mahigit 12,000 piraso ng cupcakes na gawa sa strawberry flavors na inihain sa Municipal Gymnasium. Tulong-tulong ang mga baker mula La Trinidad para ihanda ang cupcakes kung saan tinatayang abot 500 kilos ng fresh strawberry ang ginamit. Pwedeng bumili ng strawberry cupcakes ang mga bisita habang may libreng cupcake ang first 100 guests sa festival. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ilang interior roads na konektado sa ginagawang circumferential road sa Calasiao, Pangasinan hindi pa nagagawa. Sundan sa report. Nagsisilbing farm-to-market road ng ilang magsasaka sa barangay Kabilukaan, Calasiao, Pangasinan ang daan na ito. Ngayong anihan ng mga magsasaka, dito dumadaan ang mga harvester at kuliglig para mabilis na maibiyahe ang mga ani. Pero nagrereklamo ang mga magsasaka dahil hindi pa sementado ang daan. Nanahirapan kami ya. Nanahirapan kami ya. Kyan, dadalan. Na lubak. Rock road. Dapat simentong dala. Dalawang interior road na konektado sa ginagawang Calasiao Mangaldan Dagupan Circumferential Road ang hindi pa natatapos. Pero ayon sa kontraktor ng proyekto, tinatapos lang gawin ang main road at isusunod na ang kalsadang konektado rito. Pag katabunan na yung gilid, susunod na po yung yung shoulder, yung sisiminto doon nila yung diyan. Dagdag kasi kami ng mga tao para mabilis kasi hanggang April lang yung niya. Ginagawa na ang riprap na bahagi ng circumferential road. Nauna nang nagdagdag ng manpower sa proyekto para masunod ang Abril na completion date. Lilinisan muna lahat ito bago gawin ting tiyaga muna para pag natapos na yung hanggang dulo, saka na gagawin yung sa kanila. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sugatan naman ng 29 anyos na magsasaka matapos ang pamamaril sa Cabugao, Ilocos Sur. Ang detalye sa report. Nasa intensive care unit pa rin ang 29 anyos na si Levi Saveliano matapos pagbabarilin sa tabi ng kanilang bahay sa barangay Kuangkabal, Cabugao, Ilocos Sur. Pasado alas 8 ng gabi nang lumabas daw ang biktima para umihi nang makaulit na pinaputukan ng sospek na nooy nakatago sa puno. 7 putok daw ang narinig ng pamilya na nooy nasa kabilang bahay ngunit hindi agad nakalapit dahil tumawid pa ng irigasyon. Bali duwa nga motor dahil mo nagsaron. Upat daman. Ayon sa pulisya, di bababa sa 5 tama mula sa kalibre 45 baril ang sinapit ng biktima. May tinitignan na rin silang anggulo at person of interest. Base sa pamilya ng biktima, a day before that, meron na silang naobserbahan na nagtatambay daw nila sa malapit sa kanilang bahay. Taring kaso nga dakariririn naman may bagana lang takada kami. Hindi may dahil matlaang ako taumot na sasauna kada kami. Samantala, may 2 sospek na ang PNP sa naunang pamamaril sa barangay Cuantacla sa parehong bayan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Halos 4 na ang kalahok na kibahagi sa Freedom March mula Bataan hanggang Tarlac. Silipin sa report. Hating gabi ng March 16, nang simulan ng mahigit 400 participants ang Freedom March sa Kilometer 0 sa Mariveles Park sa Bataan. 160 kilometers ang ruta, papunta sa Capas National Shrine sa Tarlac. Pag-alaala ito sa kabayanihang ipinamalas ng 75,000 sundalong Pilipino at Amerikano sa Bataan Death March noong April 1942. Hindi maiwasang maging emosyonal ng ilang nakiisa sa Freedom March. Parang naiiyak nga ako kasi yung mga sakripisyo ng mga bayani natin na naglakad sila simula Bataan hanggang dito. Yung sacrifice nila sa bansa natin. Sa bawat Freedom March, binibigyang halaga at inaalala nito ang kabayanihan, pagtitiis at sakripisyo ng mga sundalong Pilipino na nakipaglaban at inialay ang buhay para makamit ang kalayaan na tinatamasa ngayon ng bansa.
Malaking karangalan naman daw ito sa mga kaanak ng mga war veteran, gaya ni Beck na proud sa kanyang lolo na si Private First Class Faustino De Lupio Sr., Tubong Valenzuela. Hindi mo lang ma-imagine yung hirap na dinanas nila during those times. Sana yung mga kababayan natin, talagang alalahanin din yung mga nagawang sakripisyo ng mga kababayan natin. Ayon naman kay Department of National Defense Undersecretary Pablo Lorenzo, napapanahon ang pagbuhay sa diwa ng pagiging makabayan. We will be inspiring our people, not only the people but especially our youth to remember the sacrifices, the hardships of our World War II veterans. Idinaan naman sa pagsasadula ang pagtatapos ng Freedom March na ginanap sa Capas National Shrine. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Iba't ibang paraan para mapakinabangan ang mga nakatiwangwang na lupa. Ibabahagi yan ng isang farm owner sa Mangaldan, Pangasinan. Kung paano, ating alamin sa report. Bakante noon ang mahigit 1 ektaryang lupain na ito nang mabili ni Jonathan Patawaran ng Barangay Osyam, Mangaldan, Pangasinan. Hanggang sa unti-unti nila itong ginawang integrated farm kung saan hindi lamang mga gulay ang inaalagaan, kundi maging fruit-bearing trees at mga baboy, manok at isda. Para mabigyan ng ideya ang mga nais ding magkaroon ng integrated farm, importante raw na alamin muna kung ano ang itatanim sa lugar. Iminumungkahi ni Jonathan ang pagtatanim ng cash crop gaya ng pechay, kamoting panalbos, lettuce, radish at Chinese kangkong. Yung mga cash crop, ito po yung mabilis mapagkuhanan. Ito po yung nabebenta kaagad, so it will take you only a month. Makaka-harvest ka na sa kanila, so may return na po kaagad. Saka magtanim ng high-value crops o mga gulay na karaniwang sahog sa pinakbet. Mas matagal kasi ang buwang aantayin bago maani ang mga ito. Para sa fruit-bearing trees naman, maaring simulan sa pagtatanim ng citrus, gaya ng lemon at kalamansi at saging. Saka mag-umpisa sa mga alagang hayop gaya ng native na baboy, manok, pato at itik. Yung manok, itik, pato, maganda po kasi at the same time, pwede silang meat, mapagkuhanan ng karne, at the same time, pwede rin mapagkuhanan ng itlog. Compact farming ang ipinatutupad nilang sistema sa pagsasaka kung saan walang nasasayang na espasyo dahil tinatamnan ang mga ito. Ginagamit ding pataba maging ang dumi ng hayop at mga natuyong halaman. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Letran Squires wagi sa Game 1 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Championship. Narito ang report. 1 down, 1 to go. Yan ang sigaw ng Letran Squires matapos nilang talunin ng Perpetual Junior Altas sa Game 1 Finals ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament sa Philoil Eco Oil Center sa San Juan City noong Sabado. Papasok sa Best of 3 Finals, itinuring na paborito ang Perpetual Altas sa dahilang sila ang highest scoring team sa eliminations at natapos sa number 1. Habang ang Letran ang pangalawa sa standings, ngunit nanaig ang experience ng defending champions at naibulsa ang unang laban, 97-80. Sabi ko nga sa mga bata, if we limit the scoring output of Perpetual, malaki chances natin mananalo tayo because sila yung number 1 favorite talaga dito sa Season 99. Ang kanilang main man na si Jonathan Moses Titing Manalili, naging best player ng Game 1 at nakatala ng Season 99 record para sa single game scoring sa kanyang 35 puntos. Ano ang mas exciting? Pag naglalaro ka ng panalay dati sa Cebu na punong-puno, finals ng Intertown, o yung ganito, high school championship na puno ng tao? Siguro ito, kasi yun nga, may nire-represent na school and yun, bigger production, GMA. Yung panalay kasi, walang video. May video, walang highlights. Magaling na coach, mahuhusay na mga manlalaro at championship experience ang dala ng Letran Knights sa finals. Pero makatulong din kaya ang pare-pareho nilang pag-ahit ng anit? Parang iba kasi yung dating pagkakalbo. Parang nakakatakot. Abangan sa Miyerkules 2:30 ng hapon kung maiaangat na ng Letran Squires ang tropeyo ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament o kung makababawi ang gutom na Perpetual Junior Altas at madala ang serye sa Game 3. Panoorin ng live at libre sa GTV kasama ang Battle for Third ng San Sebastian Staglets at Mapua Red Robins
at ang individual awards ceremony kung saan tatanghalin ang mga player na tunay na angat sa iba. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, balot sa tela at naka-tape nang madiskubre ang isang MK2 hand grenade sa isang abandonadong cell site sa Magsingal, Ilocos Sur. Hinala ng PNP na hulog mula sa kisame ng lumang comfort room ng cell site ang granada. Posible rin daw na ginamit itong pangdepensa sa mga dating isyu ng panununog ng cell site. Ang Explosive Ordnance Disposal Unit na ng Police Provincial Office ang nag-recover sa granada. Nabenta na yung lugar. Yung na-discover natin na grenade doon, i-deposit na lang po natin sa PPO po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 21 anyos na babae na biktima ng rape slay sa Lingayen, Pangasinan inihatid na sa huling hantungan. Narito ang report. Inihatid na sa huling hantungan ng mga kaanak at kaibigan ang 21 anyos na rape slave victim mula Lingayen. March 10 nang matagpuan siyang wala ng buhay, malapit sa ilog sa barangay Balangobong, Lingayen, Pangasinan. Naging madamdamin ang kanyang libing, lalo't masakit pa rin sa naiwang pamilya ang kanyang sinapit. Mabait at mapagmahal daw siyang kapatid na kasalukuyang third-year college student sa kursong BS Mathematics. Pangarap niyang maging guro at makatulong sa pamilya. Bagamat nakamit na nilang hustisya, matapos maaresto ang sospek, hirap pa rin silang tanggapin ang nangyari, lalo't hindi na raw ito maibabalik ang buhay ng kaanak. Mahal na mahal namin siya. Hindi namin siya makakalimutan. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Sa pagmamahal mo. Sa resulta ng investigasyon ng Lingayen PNP, nakumpirmang pinatay ang biktima bago ginahasa. Base na rin sa testimonya ng naarestong 32 anyos na sospek na nahaharap sa kasong rape with homicide. Giit ng PNP, case solved na ang insidente. Witnesses, maliban doon yung extrajudicial ng suspect, ginamit natin ebidensya, no? Dahil naman sa nangyari, nakikipag-ugnayan ngayon ang PNP sa mga kapitan para paigtingin ng seguridad sa bawat barangay. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, humina ang hanging amihan pero hindi pa opisyal na nagtatapos ang amihan season. Sabi ng Pag-asa, patuloy na babantayan kung muling lumakas at magkaroon pa ulit ng panibagong bugso ang amihan sa mga susunod na araw. Easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin ang nakakaapekto sa halos buong bansa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Quirino, Zambales at Abra. Hindi rin inaalis ang posibilidad ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa pero hindi naman malawakan at mga panandalian lamang. Flower garden sa Isabela lalo pang natutuyo sa sobrang init sanhi ng El Nino. Narito ang report. Hindi ligtas sa matinding init ang mga tanim na bulaklak sa flower garden na ito sa Gamo, Isabela. Umaabot sa 35 degrees Celsius ang heat index sa ilang parte ng Isabela. Tuloy, si Joseph, 3 beses daw magdilig ng mga Bermuda grass at bulaklak para hindi matuyo ang mga ito. Mitalo. Mga batang oras 3 na pugag. Saka ko mga alas 10, si Bugimana, bayag. Sa Piddig, Ilocos Norte, said na rin ang tubig sa mga deep well o balon sa lugar. Nag-uunahan na raw ang ilang residente sa pagkuha ng supply ng tubig para mapatubigan ang mga pananim sa lugar. Ang ilang tanim, hinahayaan na lang na mamatay. Ang ilan, ipinapakain na lang sa mga alagang hayop sa bukid ang tanim na mais para kahit paano ay mapakainabangan. Wala silang magawa kundi humingi ng tulong sa gobyerno para maibsan ang problema sa pagkatuyo ng mga pananim. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Ilang kapuso artist ang naghatid ng saya at nagpakilig sa Paniki Fiesta 2024 sa Tarlac. Tunghayan sa report. Sa 312 founding anniversary at Fiesta ng Bayan ng Paniki,
Highlight ang pagrampa ng mga nagagandahang kandidata sa Miss Paniki 2024 Coronation Night. Mas nagpanining sa gabi ang mga kapuso artist. Isang nakakakilig na serenade ang handog ni kapuso artist Yasser Marta sa mga kandidata. Amazing musical performance naman mula kay kapuso actor Dion Ignacio ang nagpawaw sa crowd. Nagsilbing judge si Miss Universe Philippines 2021 and sparkle artist Bea Gomez. Host ng programa sina Miss Universe Philippines 2020 and TikTok Lock host Rabia Mateo at kapuso actor Rocco Nasino. May mensahe naman si Rabia at Bea para sa lahat ng kandidata at kababaihan sa pagdiriwang ng Women's Month. Huwag kayong matakot mangarap regardless of your age or kung saan man kayo ngayon sa buhay. Dahil yung buhay, it's a learning journey. I'm very proud of you for doing your best for Miss Paniki 2024 and I'm hoping to see you soon in your regional pageant and hopefully in the nationals very soon. Nakisaya rin sa The Paniki Fiesta Grand Parade sila sparkle artist Martin Del Rosario, Shaira Diaz at Josh Ford sakay ang GMA Regional TV Float. Sobrang saya, daming tao. Sobrang daming tao, nagulat nga ako. Oo, Talaga na sa labas. ang haba ng pila ng mga tao dito, nag-aabang talaga sa atin, no? Happy Fiesta Paniki! Masayang gabi ang pinagsaluhan ng mga Panikenian sa variety show with kapuso actresses Lian Valentin at Andrea Torres na bigay todo sa kanilang all-out performances. Si Lian, ibinahagi pa ang kanyang childhood sa Tarlac. And childhood ko talaga actually, dito nangyari sa Tarlac. So sobrang nostalgic lang every time na pupunta ako, kahit saan dito sa Tarlac. Alam niyo, ang tagal ko nang hindi nakabisita ng Tarlac and ang sarap naman ng feeling na talagang welcome na welcome kami dito. Summer vibes is on sa pakikisaya ni Rocco Nasino sa Liga ng mga Barangay Congress na dinaluhan ng mga opisyal ng barangay mula sa Tarlac City. Entertaining song numbers ang handog ni Rocco para sa mga dumalong barangay officials mula sa lungsod ng Tarlac. Ginanap ang aktibidad sa Subic, Zambales. Ang masasabi ko talaga, mga Tarlaceños ay full-blooded kapusos talaga. Nakakatuwa at alam mo, mainit yung pagtanggap sa akin. Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon panauhing pandangal sa anibersaryo ng Central United Methodist Church. Narito ang report. Noong March 5, 1899, panahon ng mga Amerikano, itinayo ang kauna-unahang Protestant Church sa Pilipinas. Makalipas ang isang siglo, nakatindig pa rin ito dito sa TM Calao, Ermita, Maynila. Ito ang CUMC o Central United Methodist Church na nagdiriwang ngayon ng kanilang 125th founding anniversary. Panauhing pandangal nila si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon. My parents were married in this church. Kasama ni Attorney Gozon ang asawang si Teresa Gozon at mga anak na sina GMA Network SVP, Attorney Annette Gozon Valdez, Doktora Marites Gozon Viterbo, Attorney Philip Gozon at kanilang mga asawa. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Attorney Gozon ang pagkakatulad ng CUMC sa GMA Network. We share with UCUMC the basic doctrines of our Christian faith and the values of integrity and stewardship. The first in our 7 core values is we place God above all. Through our GMA Kapuso Foundation, we have helped millions of Filipinos in need through our many projects. Dito rin sa simbang ito, ginawaran sa Attorney Gozon noong 2022 ng Honorary Degree of Doctor of Laws mula sa Wesleyan University of the Philippines. Ngayon, balik dito sa Attorney Gozon matapos mapiling guest speaker dahil sa kanyang accomplishments. Binigyang emphasis yung dugong metodista.
nag-bank ang ministerial team doon sa wisdom ng isang Attorney Gozon na napalago niya yung naging number 1 ang GMA 7. I'm very proud at very honored. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.